Hey mga brods, ito na nga bakbakan ng SMB versus Magnolia Chicken Templado Hot Shots mga brods. Ito na po yung Game 6 na pinakahinihintay nyo. Na kung magugupitan na ba, ito pong si Kit Jimenez. So recap tayo mga brods. Sa first quarter, dito na medyo umiinit. Ito pong si Paul Dallas Stanley. At syempre naman, nasagot din yung import ng SMB na si Benny Boatwright Jr. So after ng first quarter mga brods, speed recap lang tayo. 22-26, so lamang pa rin ang hot shots na apat na yan mga brods. Dito naman po tayo sa second quarter, dito na nga medyo umiinit na rin. Ito pong si CJ Perez. Ang BPC Award, syempre talagang alam niya kung ano ang role niya mga brods. And dito na nga rin, natulong rin ito pong sina Ian Sangilang and Tyler Bay kay Paul Lee. At syempre natulong na rin ito pong si Junmar Fajardo dito kay CJ Perez. So dito na nga tayo mga brods after ng first half, 46-51. So kung hindi man ako nagkakamali, halos lahat naman talaga ng quarter lamang talaga ang hot shots mga brods. So dito na tayo sa third quarter. Dito na natin nakikita yung kalamangan talaga ng hot shots dahil napakaganda talaga ng play. So kumbaga team play talaga ang hot shots mga brods. So halos talaga sila lahat ang nagtutulungan. Sina Baroka, Halalon, kung di man ako nagkamali, pinakamalaking lamang ng Magnolia ay 13 mga kabrods. Pero lumalapit-lapit yan dahil nakakatulong na rin ito pong sina Jericho Cruz and Don Trollano dito sa third quarter at medyo nagigising na rin sila. Pero ito pong sweet shooting ni Paul Lee and yung kanyang mga highlight plays hindi pa rin natatapos. Mainit-init pa rin ito pong Valentine's highlights ni Paul Lee. Dito na sa fourth quarter mga brods, dito na nga sinasabi nila na talagang lamang na ang Magnolia. Nakaka 12-13 na rin ang lamang nila. Mga brods, ang galing din talaga kasi ng sagot na ito po ng SMB kahit nakakalamang ang Magnolia. Kaya hindi talaga dapat sila complacent dito. At dito na nga consistent pa rin ito pong ating BPC award na si CJ Perez. Ang isa talaga sa kamador ng SMB dito sa fourth quarter and along with Chris Ross, Benny Boatwright and Jericho Cruz. Medyo nagigising na rin mga brods ang best player last game. Pero sa hot shots, syempre, umiinit pa rin talaga. Ito pong si Paul Lee and tinutulungan ito nila Tyler Bay, Ian Sangalang. Medyo dito na rin nagising ito pong si Aris Junicio. So dito na nga tayo mga broad, speed na tayo doon sa pinaka-highlight play ng fourth quarter. So sa mga 12 at 10 yung lamang ng hot shots, dito na bumababa mga broads dahil ito pong si CJ Perez ang nagpapakamot ulo talaga sa hot shots kung saan napababa nila sa apat na lang ang kalamangan, 98-94 mga kabrods. Tapos after ng mga ilang plays, 99-94. Tapos mga broads, ito na yung clutch 3-point shot na ito po ni Jericho Cruz kung saan 97-99. Tapos mga brods, turnover ulit ng Magnolia tapos pinasa ulit kay Chris Ross kung saan na ipasok yun ni Ross mga brods. At lumamang na ito pong SMB dito sa fourth quarter. Under 2 minutes na lang ng ball game, 100-99 mga kabrods. Tapos turnover na naman ng Magnolia, 99-100 lamang pa rin ang SMB. Tapos ito na talaga si CJ Perez ang nag-take over dito mga brods, ang BPC. Talagang tinirahan niya, harap-harapan na ito pong isa sa mga best defender ng Magnolia na ito pong si Rom De La Rosa mga brods. At yun, naipasok ng CJ Perez, 103-99. At dito na umusad ang score ng SMB. Pero nakapag-clutch 3-point shot pa rin ito pong si Aris Junicio, 103-102. Tapos ang lami nga, naubos na oras na ito po ng Magnolia kung saan na-i-foul rin nila. Ito pong si Jericho Cruz. 1 second or 1.6 na lang nga ang natira. At isa ang naipasok ni Cruz, 104-102. At last shot sana ito ni Aris Junicio pero hindi ito pumasok mga kabrods. Kaya nga ito na, ginugupitan na ng SMB. Ito pong si Kit Jimenez dahil sila nagkampiyon mga kabrods. Ang ating finals MVP ay syempre walang iba kundi si CJ Perez talaga mga kabrods. So deserve talaga ng SMB ito na sila ang magkampiyon dahil syempre hindi ito na-maintain ng Magnolia at nag-collapse na sila sa fourth quarter. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga broads. Syempre may mga reports din tayo na ito pong si The Beast, Calvin Abueva, ang isa nga sa mga gusto rin kunin ng Converge Fiber Xers. At yun nga, gusto rin ng Magnolia kunin ito pong si Justin Arana via source natin mga broads. Di ko lang alam kung bakit hindi ito matutuloy dahil yun nga sinabi rin ng Converge Fiber Xers
na baka kunin nga ni Coach Tim Cone, ito pong si Justin Arana mga brods. Pero ito may mga plano ito pong SMC management. Gusto nga rin nilang i-trade ito pong si The Beast Calvin Abueva sa ibang koponan, knowing na gusto rin ito ng Converge Fiber Xers. Gusto nga nila itong maging 3-team trade para nga mailipat nga daw na Boss Al Francis Chua ito pong si The Beast Calvin Abueva sa Barangay Ginebra San Miguel. So alam natin na kahit natalo ito pong Magnolia, tapos ito pong si Calvin Abueva puro single digit lang ang naiambag dito sa finals mga kabrods. Gusto pa rin nila ito dahil sa depensa ni Calvin Abueva, sa energy niya, nakakapanalo at nakapanalo ng 2 lang ang Magnolia kontra SMB. Unlike dito sa Barangay Ginebra San Miguel na walang naipanalo at na-sweep nga ito ng SMB. So mga brods, malaki rin talagang factor ni Calvin kahit ganyan yan. Parang pingris yan na parang wala talagang napuproduce na score. Pero kung makikita nyo sa mga bawat plays, malaki ang naitutulong ni Calvin Abueva and ni Pingris sa mga screens, rebounds, highlight, hustles, puso ang laro mga brods. Isa ito sa mga nawala sa Barangay Ginebra San Miguel, ang depensa nila. Dahil alam naman natin, isa sa mga best scorer din talaga na team ito pong Ginebra. Kailangan lang talaga nila ng isa sa mga energetic guys, and gusto nila makadagdagan yung energy ni Scotty Thompson. Alam ko nabigo ito pong Magnolia against SMB sa finals kahapon mga kabrods, pero yun nga, gusto na rin nilang mailipat si Calvin Abueva dahil parang hindi ito nagiging fit nga sa Magnolia hotshots mga brods. So kailangan talaga ng Magnolia ang isang big man talaga. Dahil ito pong si Abueva, mas kailangan ito ng Ginebra dahil syempre bibigyan din ni Boss Al ng magandang player ito pong hotshots para nga magkaroon sila ng big man, dahil parang nasisira daw ang Magnolia mga kabrods kapag si Abueva na yung tumitira sa mga imports or sa mga ibang mga players, kasi nga nawawala sa laro ang Magnolia. Pero kapag ito ay talagang mahalagaan ng Ginebra, at yun nga, kapag si Coach Tim kasi ang coach mo, hindi ka pwedeng mag-aangas-angas nang wala kang naiambag na maayos. Kaya nga sa Magnolia mga brods, hindi naman sa sinasabi natin na mahina na coach ito po si Coach Chito Victolero, nakikita kasi natin na parang medyo mabait kasi ito kay Calvin Abueva, kaya nagagawa ni The Beast pa rin yung mga angas niya. Unlike kay Coach Tim, talagang ipagsasabihan ka nito, talagang ibabangko ka nito kapag medyo nagyayabang or nag-aangas ka. So talagang may i-correct ng Ginebra ito pong si The Beast Calvin Abueva. Alam ko medyo mahirap ito, sister team na ito, kaya gagamitin nila ang Converge Fiber Xers para nga mailipat nila ito pong si The Beast. Pero kung makikita nyo, ito pong lineup ng Ginebra okay naman na without Calvin Abueva. Pero kung madagdagan ito ng isang The Beast, mga brods, malay natin, baka ito ang isa sa mga kulang na ng Ginebra, yung mga hustle player, and sa defense, makakatulong talaga ng malaki si The Beast Calvin Abueva. At yun nga, mas lalo itong mamahalin pa ng fans ng Ginebra, dahil alam ko si Calvin Abueva magaling yan mang-asar ng mga Ginebra fans. Pero kapag naging kakampi mo ito, syempre mas masarap na kaysa maging kalaban. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang opinion mo dito The Beast Calvin Abueva nabigo sa finals mga kabrods, pero kung sa Barangay Ginebra San Miguel, may tsansa ba ito? Salamat po sa panonood mga brods. This is our rated highlights and long. I'm out.